Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, ang channel na Pinagpala. Ayan po. Lahat po naman ng makakapanood ng video na ito ay pagpapalain ng Diyos. Dahil ang binabalita po dito ay magaganda at mabubuting balita lamang. At ngayon po tayo po muli ay magninilay ng kanyang banal na salita. At bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin ng maigsi lang. Purihin ka o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa mga oras na ito, binabalik namin ang walang hanggang papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo. At marami pong salamat sa panibagong buhay, bagong lakas na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, at lahat ng biyaya na tinatanggap namin mula sa iyo. Dahil sa iyong kagandahang loob, patuloy mo kaming samahan, gabayan, bigyan ng karunungan at kalakasan na nagmumula sa iyo upang patuloy namin maisagawa ang nais mo sa aming buhay. Ito po ay aming samuko at dalangin sa makapangyarihang pangalan na Jesus ng Nazaret. Amen. Sa iyo ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. At muli tayo po ay babasa nga ng banal na salita ng Diyos mula sa Episodo 5, 6, 7 hanggang 8. Ang patay ay muling binigyan ng buhay. Ako po ay nakamaskarilla upang tayo po ay makasunod sa batas na ipinapatupad sa lugar na ito. Ayan po. Ang sabi po dito, 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay. Nakasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. At kung napapansin po ninyo na meron kayong naririnig na ingay, yun po ay yung naglilinis ng lugar na ito. Ayun po, nakikita niyo po yung truck. Nililinis ang buong lugar ng lugar na ito. Ayun po, salamat sa Diyos. Yun nga po, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, dati nga ng ating Panginoon, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Episo, na lahat po nga tayo ay nagkasala, naging makasalanan. Totoo naman po yan. At tayo sa panahon na tayo ay nagkakasala dahil hindi pa natin alam ang salita ng Diyos. Hindi pa natin alam ang atin po palang ginagawa ay hindi na kalooban ng Diyos, ay maituturing tayong mga patay. Ayan po. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus ay ipinadala dito sa lupa upang magbigay sa atin ng buhay na ganap at kasaya-saya. At sabi pa nga po dito ay upang mabigyan tayo ng kasaganaan. Yun ang sinasabi sa ating binasa na ibig sabihin tayo nga po ay dapat na lumapit sa ating Panginoong Jesus kung tayo ay nanghihina na sa mga problemang ating dinaranas, kung tayo ay hindi na natin alam ang gagawin, litong-lito sa buhay. Tayo naman ay nagsisikap pero walang nangyayari sa ating ginagawa. Alam niyo po kung bakit? Kasi tinatawag tayo ng Panginoon, subalit tayo ay palaging humihindi sa kanyang pagtawag. Walang iniwan po yan sa akin noon. Bata pa po ako, tinatawag na po talaga ako ng Panginoon. Subalit hindi ko po alam na ako pala'y tinatawag na. Kaya nga po ang inyong kapatid ay dumaan sa marami namang blessing. Siyempre mas marami ang blessing. Pero kapag po kasi tayo ay wala sa piling ng ating Panginoong Jesus, hindi tayo bumabasa ng kanyang banal na aklat, hindi tayo nakikinig ng kanyang magandang balita, yung simpleng
problema po na ating nararanasan ay para bang tayo ay bigat na. Subalit kung tayo nga po ay nasa piling, nasa kalinga ng ating Panginoong Hesus at napapakinggan natin ang kanyang mga aral, nababasa natin ang kanyang mga salita, tayo nga po ay muling mabubuhay. Bakit po sinasabing nagkakaroon tayo ng panibagong buhay kapag tayo ay nasa ating Panginoong Hesus, kapag tayo po ay lumapit sa Kanya? Kasi nga po, kapag tayo po ay nakikinig ng Kanyang mabuting balita, ng Kanyang mga turo, kapag tayo ay bumabasa ng Kanyang salita, nagkakaroon tayo ng mga idea. Dito sa Kanyang banal na aklat, dito nakalagay ang lahat ng nangyayari na noon pa sa mga naunang tao at nangyayari pa rin ngayon. Kasi ang mga nangyayari po sa ating buhay ay paulit-ulit lang. Kaya nga sabi doon sa isang bahagi ng kasulatan, ay wala pang pagsubok na nangyari sa isang tao na hindi na nangyari sa ibang tao. Kaya nga po, mayroong mga bagay na nagkakapare-pareho ng karanasan. At iyon nga po, pinapahintulot ng ating Diyos ang mga pangyayaring yun upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagpapalakasan sa bawat isa. Kaya ang laging iniuutos ng ating Panginoon sa atin, tayo po ay lumapit sa Kanya. Kung mapapansin po ninyo na yung Kanyang imahen na nakaganyan ang Kanyang mga kamay, dahil nga lagi siyang naghihintay na tayo ay lumapit sa Kanya. Parang yung isang awit ko po na nakumpo sa tulong ng Banal na Espiritu na naaayon sa aking mga naranasan patungkol sa aking buhay noon at sa aking buhay paglilingkod. Ay nakapalood po doon yung kwento ng buhay ko. At yun nga po, kapag po tayo ay nasubukan natin ang ating Panginoon, kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ano yung panibagong buhay na mararanasan natin? Yun po yung kalakasan. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Unang-una, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa buhay. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Pangatlo, nagagalak tayo. Hindi natin maintindihan kung anong kagalakan ng ating nararamdaman kapag tayo ay kapiling ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin ma-explain sa iba kung ano yung nandoon sa ating kalooban na galak na ipinagkakaloob ng Espiritu ng ating Panginoong Hesus na tayo ay sinango niya sa kamatayan at ibinalik sa bagong buhay na kapiling niya. At dahil nga po sa ating patuloy na pag-aaral ng kanyang banal na salita, patuloy na tayong bibigyan ng karunungan upang makita natin ang mga tama at mabuti na dapat natin gawin sa ating buhay. Kung tayo ay nangangarap na umasenso sa buhay, ibibigay po ng Panginoon iyan sa atin kasabay ng ating mga pagsisikap. Kaya tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon kung tayo po ay nakababasa at nakakapakinig ng kanyang mabuting balita, sapagkat hindi po tayo mapapahamak. Lagi tayong magkakaroon ng kakaibang kagalakan, ng kakaibang pag-asa na hindi mo maihahandin sa iba. Kasi iba po talaga yung kagalakan at kapayapaan, pag-asa na ibinibigay ng ating Panginoon. Yan po ay kagalakan na hindi mababayaran ng ano paman. Tayo po minsan pumupunta tayo sa mga sinihan para maglibang. Saglit na kagalakan na matatagpuan po natin doon. Subalit dito po sa ating Panginoong Hesus, tuloy-tuloy na kagalakan ang ating mararamdaman at kakaibang kagalakan na talagang masasabi mo wala ka nang hahanap-hanapin pa. Yun po yung masasanggit mo po natin sa ating sarili. Once na natagpuan natin ang ating Panginoon, hinanap natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng patuloy nating pakikinig ng kanyang mabuting balita at pagbabasa ng kanyang mabuting balita. Na i-share ko po ito dahil yun po yung naranasan ko. Dahil hindi ko naman po pwedeng ma-share sa lahat na ganito ang ating Panginoon, ganito ang ginagawa ng ating Diyos kung hindi ko po naranasan. Ang lahat po ng nararanasan ko
ay ibinabahagi ko upang magkaroon yung kung ano po yung aking nararamdaman. Kung ako ay katulad nga po na dati na nagpi-50-50 yung buhay ko, sa aking mga pagkakamali ay ako pala ay nasa kamatayan, subalit muling nabuhay nung ako ay nakasumpong sa ating Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang banal na salita. At mula nga po noon, nung siya'y aking masumpungan, ay nagkaroon ng panibagong kulay ang aking buhay, naging masayahin. Yung nakikita po ninyo sa akin na masaya ako, yan po ay totoo. Mahirap talaga i-explain ang gawa ng ating Panginoon. Kaya kung gusto nating maranasan ang mga bagay-bagay na sinasabi ng ating Panginoon mula sa kanyang banal na aklat, tularan po ninyo ang sumunod po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon na sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Ito nga po yung aking ginagawa, na sa kabila ng aking mga kabisihan ay sinisikap ko na makabasa kahit papaano sa umaga. Paggising ko, iinom lang ako ng maligamgam na tubig o kaya iinat lang ako ng kaunti, magdadasal, ay bumabasa na po ako ng kanyang banal na aklat upang ang aking maghapon ay punong-puno ng pag-asa, kalakasan at kagalakan. Yun lamang po, kung gusto nyong maranasan ang aking nararanasan na kagalakan, kapayapaan mula sa Panginoon, gawin po natin ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus na lumapit tayo sa Kanya at mag-aral po tayo sa Kanya. Ngayon po, ako po ay tatapusin na po natin ang ating pagbabahagi at nawa po ay nakapulot kayo ng magandang aral mula sa salita ng Diyos at mula sa aking karanasan mula sa kanyang pagmamahal. Sapagkat ang Panginoon, sabi nga niya dito sa huli ng ating binasa, sabi nga niya dito, sabi niya, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Yung ating kaligtasan po ay hindi nagmumula talaga sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon lamang. At sa kagandahang loob nga po ng ating Panginoon, ibinigay niya sa atin, patuloy siyang lumalapit sa atin, patuloy niyang inilalahad ng kanyang palad upang tayo ay hikayatin papalapit sa kanya, upang tayo naman ay mailapit sa kanyang Ama at ating Ama na walang iba, yung ating Diyos Ama sa langit, na siyang lumikha sa ating lahat, na siyang lumikha sa buong daigdig at lahat ng ating nakikita sa mundong ito. Okay po, magandang buhay pong muli. God bless us all. Patuloy na sumaatin ang pagpapala ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita, pinasasalamatan sa mga oras na ito, sapagkat muli ay naisakatuparan ko ang iyong nais sa buhay ko na dapat kong gawin, Panginoon. Patuloy mo po kami pagpalain sa po na aming mga pamilya, mga magulang, mga anak, asawa, at mga apo manugang, mga kaibigan, mga kamag-anak, kapatid, at kapatid sa iyo sa pananampalataya sa iyo. Hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang lahat ng nangangailangan sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang pangangailangan, ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Hipuin mo po ang kanilang puso, Panginoon, at iparamdam mo po sa kanila ang iyong pagmamahal. At nawa ay ibigay mo rin po sa kanila ang kapayapaan at paglingap, habag at pagpapagaling sa lahat ng may karamdaman. Ito po ay samukot dalangin sa makapangyarihang pangalan na Jesus ng Nazaret. Amen. Purihin ang Diyos. Huwag niyo pong kalimutan pala na i-subscribe ang aking channel, paki-like and share, at paki-press na rin po ng kalimbang at ng all para updated kayo sa aking upload videos. Magandang buhay!